Oh. At tapos, oh, ito pa, yung Pogo. Oh, kung hindi pa ho talagang palala itong sitwasyon ngayon, hindi mapapatigil ang Pogo dahil yung PAGCOR na unang i-announce na sinususpindi nila ang lahat ng mga ng mga casino, mga kaibigan. Mga casino. Pinasara lahat pinasuspend ang operation ng PAGCOR. Pero dun sa order nila, hindi kasama ang mga Pogo. Itong illegal na Pogo, illegal pa man din yan. Kasi nung isang araw, bago yung suspension di ba, binanggit nga natin sa programa natin, ba't hindi nyo suspindihin yung casino? Oh. Ngayon, after a few days, yun, sinuspindi raw ng PAGCOR. Paano hindi nila suspindihin? Lumalala na ang sitwasyon, tsaka lang sitwasyon. Mas importante sa kanila pera. Katunayan, dun sa statement na ipapasara yung mga casino muna, pansamantala, sinasabi agad kung gaano kalaking pera daw ang malulugi. Given na yan lugi. Lahat ngayon, walang hindi malulugi ngayon. Lalo-lalo na kawawa dito yung mga kanina nabanggit natin, yung mga arawan ng kinikita. Maraming pagkatapos niyan, hindi mo alam kung may mga trabaho pa ulit yan. Di ba? Yung mga namamasukan. Wala nakakatiyak dito Given na lahat ngayon. Ang pinaka-importante ngayon, survival. Yun ang importante ngayon. Alam mo, pinagsasabi mga walang hiya talaga ito, masisiba sa kwarta Di ba? Kwarta pa rin. Kung malugi, talaga malulugi lahat. Di ba? Pero doon sa order nila, hindi kasama yung Pogo. Papayagan, kaya pwedeng sipin mo, may pinapatupad na curfew sila exempted. Illegal pa ginagawa nila. Anong klaseng mga pagpapatupad na yan? Sabit sila dyan nung una. Kailan nila sinama Pogo? Ngayon lang in-announce Ang nag-announce yung Carlo Nograles, di ba? Ngayon, kanina nadaanan ko sa lugar namin. Nagbababa ng mga bagong computer. Yung mga nanunuluyan dun sa subdivision. Building. Puro nakatira incheck. Mga kaibigan. Ibig sabihin, residential area, gagawin na nilang Pogo. Kahit sila suspindido, yung kanilang operation, gagawin nila sa residential. Teka muna, di ba walang hiya na yan sobra? Yan ang sinasabi natin, may mga walang hiya rin Pilipino na kumita lang ng pera. Lahat gagawin kahit makapirwisyo sa komunidad Sila lang naman ang makikinabang doon. Bakit nila pahihintulutan yon? Ito siguro, yung sinasabing, yung trabaho pwede mong gawin sa bahay. Hindi, residential ito Unang-una, hindi naman sila resident dito Mga foreigner kayo Foreigner yan Bakit nyo pinapayagan? In the first place, illegal yan. Pumapayagan niya yung presidente Yan ang sinasabi natin. Sa batas. Pagka illegal, huwag ka sumunod. Di ba dapat yun ang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines? Pagka alam nyong labag sa batas, mga nga ibang bansa, tungkulin ninyo sinumpaan, ipagtatanggol ninyo ang bansa natin. Di ba, usually naman, yun naman ang talagang trabaho na yun Talagang normal na trabaho ng AFP
Alamin nila kung sino yung mga posibleng panganib sa seguridad ng Pilipinas. O, kinukwento ko nga sa inyo. Yang Inchik, communist yan eh. Yung Russia, communist. Inchik, communist. Nung araw, napunta ako sa Japan, dinalo ko yung isang employer namin dati. Principal namin dati, hindi employer, principal. Ayaw ng mga, di ba nabanggit ko yun? Pinasyalan ko yung club niya, pinapunta niya ako ron. Sabi niya, yan na ngayon, hindi na ako kumukuha ng Pilipino, kinukuha ko Inchik. Kailan to? 90s ito ha. Early 90s siguro, mga mid-90s, 95 siguro. Sabi niya, yan ang mga kinukuha ko. Inchik. Kasi sa Pilipino, daming requirements na hinihingi ng gobyerno nyo. Paiba-iba. Tsaka ang laki na ng magagastos. Dito, madali. Pero ito na pag-alaman ko kasi marami na ring Russia nun sa Japan Mga babae, babae. Napag-alaman ko, bawat grupo, yung mga Inchik, diba, isang dance group yan, di ba? Isa sa kanila, dahil communist country sila, pinayagan sila makapagtrabaho sa ibang bansa. Isa sa kanilang grupo ang nagre-report sa kanilang gobyerno, ang inaatasan ng gobyerno, na i-report yung mga activities nila o siguro kung ano pa yung laging may kasamang intelligence. Di ba? Yan yung sinasabi ni Senator Lacson nung minsan na mga 2 or 3,000 na ang balita na People's Liberation Army ng Inchik ang nandito sa Pilipinas. At nangyari nga yung barilan doon sa Makati, kung saan yung mga suspect na Inchik nakuha ng identification card na sila nasa military service ng China. Pero later on sinasabi nung pulis dyan sa Makati na fake daw yung ID. Ano yan? Nagpapagawa sila sa Claro Emerecto ng ID. Kalokohan yung mga pinagsasabi ninyo. Yan ang epekto ng mga pinagaga. Iyan, hindi nga natin alam kung kailan, isa na lang ang iniintay natin. Magdeklara yung mga yan na under, ano na tayo, Chinese regime o rehimen. Kasi yung invasion, nandito na mga kaibigan. Deklarasyon pa lang na opisyal ang wala. Sipin niya, nung panahon ng gera, di ba, paulit-ulit natin kinukwento. Para malaman itong mga kabataan na siguro hindi sila nakwentuhan ng magulang nila ng ganyan. Anong araw, ibang sitwasyon. Nagpadala rin dito mga Japanese ng intelligence sila, ng mga military. Inanay nga, kinukwento niya, bumibili siya ng halo-halo, Malaysia, sa Japanese. Mag-asawa, nakasando na nga lang daw yung hapon. Siyempre, mainit dito. Nung ideklara ang gera, yun pala yun kernel ng hapon ng Japanese Imperial Army. Hindi ba? Ngayon, ito, hindi mo malaman kung saan sila kumukuha ng baril. Baka mamaya lahat sila may mga armas na, hindi natin alam.
Ha? Bakit siya walang mga naglalakas ng loob na inspeksyonin ng mga otoridad? Diba? Wala na eh. Talagang ang mga opisyal natin, mapa local, mapa police, mapa national government, mga kaibigan, wala nang pakialam eh. Sa mga taong ito. At kahit sila gumawa ng paglabag sa batas, tulad niyang Pogo, protektado sila. Wala nga nakakaalam sa atin kung yung mga naaresto sa krimen, ano nangyari sa mga kaso nila? Sila ba nagpatuloy? O nagpatuloy ba yung kaso laban sa kanila? Ano yung status ng mga ito? Yan sinasabi ko sa inyo. Nakakabahala ho yan. Kasi ito na yung tamang pagkakataon eh. Itong krisis na to, na ipakita, akala siguro ng gobyerno, nitingnan nila, ina-assess nila yan. Sumusunod naman pala, madali naman palang takutin itong mga mamamayan eh. So kung sakasakaling singilin na ako nitong China, kami na magpapatakbo ng gobyerno nyo. Magtatalaga na lang kami ng leader na mamumuno sa inyo. Parang nung panahon ng Hapon, pansamantalang ginawang presidente si Laurel, di ba? In-appoint na presidente. Siguro, kung ngayon mangyayari yan, sa kanila rin hanay ng pamilya nila manggagaling ang presidente. Sino? Si Bongo. Kasi, hindi ho ba? Hindi nyo ba naisip yun? Ang tanong ko paano? Kung yan ang mangyari, mga kaibigan. Ngayon, makikita naman ninyo na papunta tayo dyan. Bakit to? Kasi, yung ng Pogo, inamin na ni Presidente Duterte illegal eh. Bakit? Paano niya inamin? Nananawagan siya sa Kongreso na magpasa raw ng batas para maging legal yung Pogo. O di ibig sabihin alam niyang illegal from the very start. Pero ang katwiran niya, we are not justifying it. Hindi niya raw binibigyan ng katwiran o gina-justify. We are just saying that it is allowed because we need funds. Pinapayagan daw yun na kailangan ng pondo. Di ba? Di ibig sabihin alam niya, labag sa batas. Kaya siya nananawagan sa Kongreso na magpasa ng batas upang maging legal yung Pogo. Ngayon, paano? Kung merong gago, paano? Magpanukalang batas na gawin legal yung droga, yung illegal na droga. Kasi ang katwiran niya, we need funds. Ibig sabihin, basta pagkakapirahan, payagan mo ang illegal na mapagkakapirahan. Yung pala naman paano kung yung siraulo na congressman, mga mambabatas, lalo pa merong mga kumukundina sa laban sa human rights violation. Paano kung sabihin nila, di gawin na rin natin legal yung droga? Ang laki ng pera dyan kung sabihin nila, ilang tao lang kumikita, yumayaman dyan di gawin natin legal yan.
Para yung kita niyan, pumasok sa gobyerno. Papayag ba si Presidente Duterte kung gano'n? Ha? May kasabihan anything that is immoral is illegal. Papahalos ito. Sabi ko nga sa inyo mabuti sana kung illegal na yan, ganyan, illegal. Tumatakbo illegal. Paano? Kung sa katotohanan pala, yung mga pogo, talagang front lamang ng Chinese government. Justification lamang ng pagpasok ng sangkaterbang inchik dito. Para sa lubusang pananakop nila sa ating bansa. Paano kung gano'n? Hindi ba? Yun po hindi lahat ng pera na pwedeng pagkakitaan, pwedeng gawa ng batas. O kaya konsintihin ng gobyerno na mamayagpag. Yung Cara Cruz lang yun. Di ba pinagbabawal yun? Di ba? Bingo. Bawal yan pag ginawa mo yun sa labas bawal yan Ginawa mo sugal. Mabuti kung sa bahay lang kayo lang. Pag ginawa mo yan doon sa labas, bawal yan. Sugal yan Minsan nga, di ba? Sino ba yung meron daw sugalan daw doon sa bahay. Sa loob ng bahay Nung eleksyon to para magkaroon ng katwirang benggahin yung kalaban sa politika dyan sa Quezon City. Di ba? Sugal. Yun ang pinag-usapan, sugal. Yan po Ang nakakatakot dyan, taktikang pusit lang yung pogo. Lahat ng building na tinatayo, sip mo na itayo. Ano nasa loob niya? Labang armas dyan. Diba kinukwento ko sa inyo, nung lumindol, napadaan ako dyan, Makapagal, Rose Boulevard, Makati. Sa labas lahat ng tao, puro inchik yun, ang kapal. Ilan yun? Dito sa kanan, side, kaliwan side, magkabila, ganun din. Kabilang karsada. Ang kapal ng puro inchik. Ganyan sila karami, milyon-milyon. At ngayon, patuloy na pumapasok sa bansa natin. Kahit merong travel ban. Anong klase ho yan, mga kaibigan? Yung mga Pilipino, hindi pwedeng makalabas. Di ba? Pero sila kakapasok. Samantalang sa buong mundo sinaran silang lahat At ngayon, sa buong mundo ngayon, mapapansin nyo, kanya-kanyang bansa na lang Hindi na pumasok dito. Wala na rin muna lalabas sa atin. Dito na muna tayo. Ganun na ngayon kung tutuusin ninyo. Hindi na lang China At ibang bansa. Para makaiwas dito sa pagkalat ito. Tayo nagpapapasok. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Paano kung isang araw, magising na lang tayo na wala na pala tayong sariling gobyerno? Parang yung nangyari nung World War II. Paano kung magising ka isang araw, gano'n na lang? Tsaka ka magsisisi? Wala tayong ginawa. Nakakatakot yan, mga kaibigan. Kung kumpara nun sa panahon ng Hapon, yung panahon ng Hapon hindi na paghandaan. Ito nakikita mo Pwede mong paghandaan
pwedeng maghanda ang mga Pilipino at dapat ang mga Pilipino manindigan. Tumindig ka, magmasid ka, magmatsyag ka, makiramdam ka. Hindi po pwedeng ganyan lang yan. Ha? In the first place, kumpormiso lang nila yan eh. Bakit ka papayag na ikumpormiso ka niya para gawin kang prostitute nitong mga dayuhang ito? Ha? Para pagharian tayo pasusunurin yan sa kagustuhan nila. Pagka yan, opisyal na diniklara nila. Oh. Sino ba nakikipagkompormisyo dyan? May pagsang-ayon ba nating mga Pilipino yan? Pero wala eh. Ito ngayon ang ginagamit nilang barometro. Kung hanggang saan nila pwedeng takutin ang mga Pilipino na sumunod. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bagutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku, kayo ay huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku, kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku, kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku, kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku, kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Yeah.